pangit na vlogger din, di ba? Then yun, tinuloy-tuloy niya na. Sa bandang yan, saludo ako actually sa'yo, Cherry White, no? Kasi syempre, ito pong video na to ay para kay Cherry White. Alam ko, nakilala nyo to. Everybody knows this one. Kasi ilang milyon ang kanyang followers sa Facebook, etc. etc. Gusto ko lang i-review yung kanyang movement. Kasi ang dami sa akin nag-request. Boss MG, check mo nga ito. Actually, hindi naman talaga ako nag-check sa dyan sa Cherry. Hindi ko kilala yan, mga boss. Ngayon ko lang po yan nakilala kaninang umaga. That's why ngayon, may idea na ako. Inaral ko yung kanyang ginagawa and ito yan. Real talk to, ha. From 1 to 100, real talkin natin to. Masaklap to. Putang ina talaga. Napakasakit nito, ha. Game, ha. Siya yung aspiring Tony Fowler. Alam niyo yan, di ba? Para sa akin. Pero nilagyan niya to ng konting twist. Ang ginawa niya, dahil maitsura siya, may katawan at sumamba sa takilya, ang kanilang content nung Pacboy, yung pangit na vlogger din, di ba? Then yun, tinuloy-tuloy niya na. Sa bandang yan, saludo ako actually sa'yo, Cherry White, no? Kasi syempre, kailangan mo yan. Bakit ba tayong lahat ng nasa social media para ay nandito, di ba? Syempre, para sa pera. Tangina, wag na tayo maging hipokrito dito, putang ina. Yung mga bobong tao na nagsasabi na hindi, tama na ang respeto, putang ina mo. Saan ka, pakakainin ka ba ng respeto mo? Sa'yo na yung respeto mo, wag ka na magtrabaho habang buhay, ha. Sa'yo na yung respeto mo sa sarili mo at dignidad. Okay? Pero wag ka na magtrabaho, wag ka na mag-hustle, wag ka nang gumawa ng kaya. Basta, pangawakan mo ng respeto at dignidad. Okay yan. Malay mo, mabusog kang putang ina ka, di ba? Now, nagtaka tayo. Kasi, syempre, medyo nakita natin na ang mundo nila ay nagka-crumble. Nakita natin lahat, di ba? Syempre, sa mundo din kasi ng social media, mga kahombre ko, mapapansin nyo na may naangat, may nalalaos tulad ko, may mga nalalaos pero bumabalik, etc. etc. Pero meron ding mga Cherry White mindset na nakakaramdam ng bumababa ng kanyang views. So, didiskarte yan, syempre, putangina. No views equals no money. No money means no honey. So ano ang gagawin ni Cherry White upang maibalik ang dati niyang kinang? Kasi meron ding mga influencers na tulad ni Cherry White na umaasa sa kanyang mga social media accounts, umaasa sa kanyang mga views para kumain. Pero meron din namang mga tulad ko na ginagamit lang ito bilang hobby at para sa link ng kanyang sabong. Di ba? Ganun din naman si Cherry White. I think link naman siya ng online casino, di ba? That's how it goes, man. Kaso lang, because alam niyo, sa totoo lang, mamaya, kwento ko sa inyo why. Now, ang kalaban ng mga influencers ay ang mga viewers. Pag paulit-ulit ang content na ibibigay or i-feed mo sa kanila, tapos ka na, kaibigan. Diba? Sa panahon ngayon, napakadali mo na lang palitan. Kasi yung mga kaya mong gawin, kaya din niyang gawin ng iba. Minsan nga, sa totoo lang, nagugulat ako kasi mas mahusay pa ang kakalabasan nila kesa sa original na sayo. Diba? Bago mangyari yon, inactivate na agad ni Cherry White ang kanyang Cherry White mindset. Putang ina. Kailangan niya nang ipagpalit si Pacboy. Saktong-sakto naman si Boy Tapang sa part na yon, di ba? Kasi yung mga katangian ni Pacboy, meron din si Boy Tapang. Kagandahan pa kay Boy Tapang, may dagdag. Kasi si Boy Tapang talagang sikat na sikat. So ayun nga, ang timpla ng content ni Cherry White. So yun ang kanyang niluto gamit ang kanyang Cherry White mindset. Anyway, alam nyo lahat, siya maganda.
ang ka-partner niya or love team niya ay mga kamukha ni Pacboy. So, alam niyo na yun, di ba? Let's not go there, man. Siyempre, doon siya pumatok eh. Eh di yun ang itutuloy niya, obviously, di ba? Dream niya yan eh. Isang maganda, well, how can I say this? Dream kasi yan, mga ka-hombre ko. Para siyang panaginip ng lahat, di ba? Na yung isang maganda ay napaibig sa isang pangit, tapos nagkatuluyan sila, tapos nagbablog sila ng happily ever after. Actually, di ba, sa totoo lang, bilang Pilipino, that's what you like to see, right? So, yun yung pumatok sa kanya. Tulad ko, ang pumatok sa akin yung pambabash, pangdidis, so pantira ng mga tao, pangwawalang niya. So, that's why nandito ko. And ito lang ang ginagawa ko. Kay Cherry White, yung ganun ang pumatok. Yung pumatol siya sa mga pangit, tas gawin niyang karelasyon kuno, scripted nga lang, tas papaniwalain nila yung mga fans nila, yung mga tao, and then dun sila kikita parehas. Matalino sila. Kesa naman wala silang trabaho, di ba? They are good in that, sa totoo lang. So now, madaming bobo nga lang sa internet. Siguro nasa 70%. Kung ano ang nakikita nila, iyon ang pinaniniwalaan nila. Pag nakita nila nag-flex ng konting cellphone, let's say, di ba? Magagarang sasakyan, malalaking bahay, automatic mayaman na yan sa kanila. Di ba? Kasi sa mga mata ng mga manonood, ganun yon. Basta nagpakita ka ng mga ganyan, sure mayaman ka na. Hindi man lang nila chinek. Second hand ba yung cellphone? Brand new ba yung cellphone? Hindi man lang nila chinek, sa'yo ba yung kotse? O pinahiram lang sa'yo? O nagpa-picture ka lang dyan? Alam mo yun, that's very much possible. Lalo na sa mga influencers. Yung bahay ba? Owned ba yan? O rental? Hindi mo na rin alam. Basta para sa'yo, rich ang vlogger. Palakpakan ng mga bobong yan. Umere lang talaga. Tumrending lang. Okay lang yan, mga kahombre ko. Kahit peking mga LV, Gucci, papatusin. Tas ikwekwento nila sa mga vlog nila na original daw lahat yon. Ganon talaga, di ba? Real talk yan. So, sa kaso na to, sa totoo lang, si Boy Tapang ang kawawa dito. Kaibigan ko si Boy Tapang. Nakita nyo kung paano magagamit ng isang Cherry White, di ba? Kasi, ang isang Boy Tapang, usually kasi, who comes out winner sa mga ganito, sa mga mala-dream relationship sa social media, syempre yung babae. Kasi tama nang maya-maya pagka kunwaring medyo naipit sa tangina, si Boy Tapang, kinantot ako, puta, tas yun, iniwan ako, pinangain ako ng time, motherfucker, man, I'm fucking gone. Tangina, hiniwalayan ko siya because putang ina, amoy tayo yung hininga ni Boy Tapang, man, ayoko na siya, fuck, ayoko na, tangina, hindi ako sinusustentuhan. Pinatira ko siya sa bahay ko. Tangina, ano pa, binigay ko yung pek-pek ko, yung pet ko, yung milong ko, yung tenga ko, lahat, man. Tapos ganun lang ginawa niya sa akin. Easy, di ba? Panalo na siya agad. Example lang yon ha. Tapos yung mga tao maniniwala na siya sa kanya agad.